paalis na ako. Ito ang aking dala. Eto na nga yung time na paalis na ako papunta ng Davao. Sa sobrang excited ko nga ang aga kong gumayak. Hinintay ko nga yung sasakyan na maghahatid sa akin sa airport. Bali, nag-book lang ako ng grab car para makapunta ng airport. Naiyak po. Opo. Bali, madaling araw nga pala ng mga time na to. Kaya medyo madilim pa. Ang flight ko nga pala ay 5 AM or yung pinakaunang flight sa araw na yun na papuntang Davao. Medyo mabilis nga yung biyahe ko dahil wala naman traffic ng mga time na to. Kaya naman nakarating ako agad sa airport. Wala pa nga akong tulog at pahinga ng mga time na to. Kasi after ng shift ko na 12 AM ay nag-impake lang ako or nag-ayos ng gamit ko papunta ng airport. Then umalis ako agad. Ang balak ko nga ay sa aeroplano na lang matulog. Dahil hindi naman ako pwede makatulog sa airport dahil wala naman ako kasama ng mga time na to. Second flight ko nga na ako lang talaga mag-isa at parang solo traveler ako. Kasi nga yung tita ko hindi ko kasabay, nauna na siya sa Davao. Parang ilang days yung nauna siya sa akin. Then sumunod lang ako papuntang Davao. So yun, nandito na ako sa airport. Pagdating ko lang, mag-check-in na ako. Samahan niyo ako, let's go. Mamas muna ako. Pagkapasok ko nga ng airport ay hinanap ko agad yung departure area kung saan yun pa Davao o yung flight ko papuntang Davao. Nakakatuwa lang din talaga kasi kahit wala akong kasama or mag-isa lang ako ay kinakaya ko. Independent woman! Sabi nga ng best friend ko sa akin, nakaka-proud daw kasi sobrang independent ko na. Kumbaga kaya ko nang mag-travel mag-isa. Kayang kumilos at magdesisyon ng mag-isa. Actually, nakakatakot or nakakakaba sa una, pero hindi. Worth it din. Akala ko din malungkot, pero hindi. Masaya at fulfilling dahil hindi ako nakadepende sa iba. Nakakatuwa na kaya kong tumayo sarili kong mga paa. May nakapagsabi sa akin dati na try ko daw mag-solo traveler. Kaso nung mga time na yun ay takot pa nga ako. Kasi nga iniisip ko, paano pag nawala ako? Paano kapag ganto, ganyan, may problema, sino nga asahan ko? Kanino ako hihingi ng tulong? Pero ayun nga, na na-try ko mag-solo travel. Ang sarap din pala sa feeling. May mga nadidiscover ako sa sarili ko. May mga bagong muka na nakikilala ko. Nagiging kaibigan. At wala akong iintindihan kundi sarili ko lang. Selfish man pakinggan sa iba pero ito, dito ako natututo ng mga bagay-bagay. Tapos marirealize ko na kaya ko pala. Hindi madali pero kinakaya. Parang sa buhay lang na dapat matuto tayo na hindi umaasa sa iba. Dahil sa pagta-travel ko, dito talaga ako natuto. Fast forward, delay nga yung flight ko kaya ayan, sobrang inaantok na talaga ako. Inabot na kami ng liwanag bago kami makaalis. Sabi ko nga sana natulog na lang muna ako bago ako umalis. Kasi as in para akong zombie na naglalakad ng mga time na to. Shoutout kila ate na ngumiti pa sa vlog ko. Ngayon ko lang napansin, hehe. After 1.5 hour na delay nga, ay finally makakalipad na rin. Nung nasa airplane nga ako ay nag-video lang ako saglit. Then ayun, natulog na rin ako agad. Siguro mga 1 hour ako nakatulog. Tapos yung biyahe namin sa airplane is 1.5 hour. Nandun na ako sa Davao. Ang sarap lang din talaga pagmasdan ng ulap habang nasa himpapawid ka. Sobrang peaceful at nakaka-relax. Second time ko nga mag-travel ngayong taon na through airplane. Kaya naman, saya at ang sarap sa feeling. Yun lang naman. Maraming salamat sa panonood.